dapat maging desire natin na every member of our family kilala at naglilingkod sa atin pong Panginoon. Bago po ako dumiretso po sa word ni Lord, nais ko pong tanungin po ang bawat isa kung kumusta po kayo? Okay lang po. Lagi pong tinatanong ng cell leader ko po nung ako ay nasa college kung kumusta po ako sa 5 aspect. Physically, mentally, socially, physically, and then yung pinakalas niya pong tinatanong, spiritually. Usually po, madaling sagutin yung kamusta tayo physically kasi nakikita natin, nararamdaman natin kung nilalamig ba ang aking mga kamay, mga ganun po. Madali siyang sagutin. Financially, madali rin pong sagutin kapag wala na po tayong pera, di ba? O di kaya ay okay naman. And then, madali rin pong sagutin kung kamusta tayo sa socially. Kung kumusta ba ang relationship natin with our families, kamusta ba ang relationship natin with our friends, ganyan. At madali rin pong sagutin yung, ano nga yung isa, Ate Sid? Physically, mentally, kung kamusta tayo sa ating work, kamusta tayo sa ating studies, and etc. Pero yung spiritually, yung spiritual aspect, parang ang hirap niyang isukatin. So, ngayon po, I'd like everyone na mag-reflect sa atin pong mga sarili kung kumusta po tayo spiritually. 1 po as lowest, and 5 naman po yung highest. Kasi tayo po ang makakaalam kung kumusta po ang relationship natin sa atin pong Panginoon. So, kumusta po tayo? Tinatanong ko po ito ngayong umaga sapagkat connected po ito sa ating theme na Training for Greater Value. And for this month, ang topic natin ay solitude or solitude sa British English. Nahihirapan po ako kung mag-i-English yung solitude. Oh, wag na ako mag-explain. Kung mag-British English po ba ako, nag-explain pa rin siya. Anyways, so yun po. Kung solitude or solitude. Yan. At ang ngayong umaga po, ating pag-aaralan ay about sa isa pong Christian character na kailangan po natin in order for us to grow. Bilang mga Kristiyano, one of our goal ay tayo po ay lumago sa atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. While we are living here on earth po, dinedesire natin na tayo po ay nagmamature sa atin pong pananampalataya. So, kumusta po ang atin pong pananampalataya? Nasaang level na po ang atin pong pananampalataya? Ngayong umaga, ang topic po natin na solitude ay bibigyan po natin ng definition na voluntary and temporary withdrawing to privacy for spiritual purposes. Kailan po ang huling time na nakita niyo ang inyong pong sarili na kayo ay mag-isa? Na talagang mayroon kayong katahimikan? Kailan yung huling time na nakita niyo po na temporarily kayo ay nag-withdraw sa mata ng maraming tao? Para po sa mga introvert, madali po siya kasi nature ng mga introverted people yung mapahiwalay sa maraming tao. Doon nila nakukuha yung kanilang strength. Kumbaga, kapag mag-isa sila, doon na-recharge ang kanila pong social battery. Pero kayo po, kailan yung huling time na kayo lang mag-isa? Pwedeng lumabas, kumain. Kailan yung huling time na kayo ay pumunta sa isang secluded na place? Kailan po tayo nakapagniig sa atin pong Panginoon nang tayo lang mag-isa? Nung nakaraang buwan po, kasi nung college, mahilig po akong gumawa po ng mga blog sites. Randomly po, kung saan-saan po ako mga blog sites nagsusulat, Doc Worms. And then, may nakita ako na sinulat ko nung 11 years ago. Sabi ko, gusto ko pong maging hermit. Gusto ko pong maging kagaya ni Avatar Aang. Yung maging monghe po. Yung walang kasama, yung napapag-isa.
Hindi ko alam kung bakit naging pumunta sa ganong kaisipan yung isip ko at nasulat ko siya. Basta gusto ko lang po ng nakahiwalay sa maraming tao. Parang hindi ina-explain yung sarili sa ibang tao. Pero hindi po pala maganda na hinihiwalay natin for a long time ang ating sarili. Maganda ang solitude momentarily, temporarily. Pwedeng mag-last ng days, pwedeng mag-last ng minute, ng hour. Pero yung parang buong buhay mo, all throughout your lifetime, nakahiwalay ka sa ibang tao. Kasi paano tayo makapag-testify ng kabutihan ng Panginoon sa iba? Paano natin mababahagi yung salita ng Diyos sa iba kung tayo ay nakahiwalay sa maraming tao? So, ngayon, habang tinitignan ko yon, sabi ko, parang masaya din naman na naisip ko yon nung ako ay nasa teenage days ko. Pero bang weird. Abang weird na naisip ko po yung ganoong idea. At kung titignan po natin sa salita po ng Panginoon, especially po sa book ng Gospel, si Jesus Christ po, maraming beses na siya ay humiwalay sa maraming tao. Sa Mark chapter 6, verse 31 po, sinabi dito ng salita ng Panginoon, "Then because so many people were coming and going that did not even have a chance to eat, he said to them, 'Come with me by yourself to a quiet place and get some rest.'" So niyaya po na ating Panginoong Hesukristo ang kanya pong mga disciples na alis tayo dito, sobrang dami ng tao. Pumunta naman tayo sa ibang lugar para tayo ay magpahinga. And then sa Mark chapter 6 verse 46, sinabi din po ng salita ng Panginoon na after leaving them, he went up on a mountainside to pray. Hinayaan niya po ang kanyang mga disciple na sumakay na po ng bangka papunta doon sa kanilang next na destination at siya, nagpaiwan po siya doon sa mountainside para po manalangin. At sabi naman po sa Matthew chapter 14 verse 13, when Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Ito naman po yung time na nabalitaan nila na si John the Baptist ay tinanggalan po ng ulo, cut yung kanyang head. And then, sa Mark chapter 1 verse 35, ito naman po yung sinabi ng salita ng Panginoon. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Si Jesus Christ po, umaga pa na lang, madilim pa ang paligid, he went off to a solitary place to pray. And then sa Luke chapter 5 verse 16 naman po, sinabi doon ang salita ng Panginoon, but Jesus often withdraw to lonely places and prayed. Palagi pong pumupunta si Jesus Christ sa mga lonely places, sa mga area na wala pong tao, at siya po ay nalanalangin. And then sa Luke chapter 6 verse 12, sinabi din po doon na one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Kung titignan po natin na mabuti itong salita po ng Panginoon sa Book of Gospel at babasahin po natin yung background, ang dahilan po kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay pumupunta sa mga solitary place, sa mountainside, magkaroon ng rest, manalangin sa Panginoon, sapagkat physically, siya po ay exhausted. Nagpapagaling sila ng maraming tao na may sakit, nagka-cast out sila ng mga demons na lumalapit sa kanila. Nagtuturo po siya ng law. Nagpipreach po siya sa mga tao. At ginaguide niya pa yung kanyang mga disciple para maging kagaya din niya na sumunod din sa kanya sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Marami pong ginagawa ang atin pong Panginoon. Kaya siya po ay physically tired, physically drained, sabihin natin mentally drained. Siguro yung kanyang social battery na ubos na rin. So si Jesus Christ, kailangan niya ng moment, kailangan niya ng time para for a while, magkaroon naman siya ng kapahingahan. Sila naman ay makakain, sila naman po ay makapahinga. At kung iisipin po natin, kung mag-reflect po tayo sa ating mga sarili, hindi ko alam kung ganun din po kayo, parang ang hirap pong magsabi ng no sa mga taong humihingi po ng favor sa atin. Hanggat kaya natin, hanggat kaya pang maisingit sa ating schedule, pinagbibigyan po natin. At sometimes, natatagpuan natin ang ating mga sarili na pagod na tayo, exhausted na tayo, mentally drained na tayo.
At nagtatanong na tayo sa Panginoon na, Lord, ito ba talaga yung gusto mo para sa akin? Bakit sobrang dami naman? Sa body na mayroon tayo, sobrang dami nating ginagawa. Pero ang Panginoong Hesukristo po, with all the passages na binasa po natin, binasa ko po kasi hindi ko po kayo in-encourage na tumay at basahin. So binasa ko po kanina. Ang Panginoon po ay nagpakita at nag-model po sa atin kung ano ba ang dapat nating gawin kung tayo po ay pagod, kung tayo po ay exhausted, kung tayo po ay nasa-stress, kung tayo po ay nabe-burnout, at kung tayo po ay physically, mentally, socially, financially, and spiritually drained. Number 1 po, when we are burned out, ito po ang example na ginawa ni Jesus Christ. He spent an alone time in the mountains. At mababasa po natin yon sa Mark chapter 6 verses 46, Matthew chapter 14 verse 23, at Luke chapter 6 verse 12. Ano po yung mountainside natin? Saan po ang ating mountainside? Tinanong ko po kayo kanina kung kailan niyo po huling naranasan na kayo ay mag-isa. Ngayon tatanungin ko po ulit kayo ng very specific. Kailan po yung time na huli niyo pong hinawakan ang inyo pong mga cellphone? Kailan po ang huling time na nakakonect po tayo sa atin pong Wi-Fi? O nakabukas po ang atin pong data connection? Kailan po ang huling time na mapag-isa tayo pero hindi po nakabukas ang TV at meron po tayong pinapakinggang balita? Kailan po ang huling time na tayo ay mag-isa sa kwarto pero hindi po tayo nag-relapse ng ating mga playlist sa Spotify? Bilang member po ng Gen Z, hindi po talaga maiwasan na laging naka-cellphone. Kasi parang lahat ng connection ay nasa cellphone. Lahat ng kausap ay nasa cellphone. Kahit wala namang kausap, maglalaro sa cellphone, nag-Roblox. Kailan po ang huling time na tayo po ay napag-isa ng tayo lang? Na present ang ating soul, body, and mind. Na present, nakausap po natin ang atin pong Panginoon. Alam ko po, for others, naranasan din po ito, na minsan inaabot po ng alas 12 ng gabi o alas 2 na madaling araw. Pero kahit tulog na po ang mga tao sa paligid, patay na po ang mga ilaw, maingay pa rin. May nagpi-play pa rin sa mind. May mga iniisip pa rin. May mga responsibilities pa rin na dapat gawin. Mag-isa nga tayo, pero ang dami pong ingay. Ang dami pong noise na napiplay sa atin pong mga mind. So saan po ang atin pong mountainside? Saan tayo pumupunta para maranasan natin, maramdaman natin yung katahimikan na ginagawa po ni Jesus Christ? Pangalawa po na example na pinakita ni Jesus Christ para sa atin ay, He added rest po sa kanyang schedule. Sabi ko po kanina, super busy po si Jesus Christ. Nagpipreach, nagtiteach, nag-heal, nagka-cast out ng demons, pero He make it to a point na merong pahinga sa kanya pong schedule. Madilim pa ang umaga, pero pumupunta na siya sa isang place para siya ay makapanalangin at maranasan yung rest time na yon. Pwede rin na gabi, ginawa rin po ni Jesus Christ yun. Madilim na ang gabi, pero siya ay nanalangin. May iba po sa atin na mga morning person. Gusto po natin yung nagigising po tayo ng maaga, 5 a.m., 4 a.m., awake na po ang inyo pong system. Maganda po yun, na pinapasok din po natin ang schedule kagaya ng kay Jesus Christ. Na every morning, tayo ay nananalangin. Pero may mga kagaya din po sa amin na mga night person. Gumagana po minsan ang brain cells kapag 9 p.m. na hanggang madaling araw. At pwede rin po nating maipasok doon ang ating schedule na tayo ay makapahinga sa atin pong Panginoon. Sinabi po ni Benjamin Franklin yung ganito po, "Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise." Naisip ko po nung nabasa ko ito, siguro kaya po si Jesus Christ ay, He grew up in wisdom and in stature. Kasi kabilang na sa kanyang habit, kabilang po sa kanyang schedule ang magising po ng maaga.
na gumagana po ang kanyang brain. Kaya po siya naging healthy, naging wealthy and wise. Kasi nagigising po siya ng maaga. Pero para po sa atin na gabi, pwede rin naman pa tayong mag-spend ng time kapag gabi sa atin pong Panginoon. And third thing po na example na ginawa ni Jesus Christ, He prayed and talked to God. Hindi lang siya nagising ng maaga, kasi for sure marami pong nagigising sa atin ng maaga. Pero baka meron naman tayong ibang ginagawa, namamalengke na, nagtatrabaho na. Diba? May mga task na tayong tinatapos. Pero si Jesus Christ, ang ginawa po niya, early in the morning, He prayed and talked to God. Meron po siyang ginawa. Sa isa pong book ni Ned Legaspi, kinote niya po yung statement ni Patty Digg. Sabi niya po, "The shortest distance between two people is a story." Nagiging close tayo sa isang tao kapag nagsimula tayong magkwento sa kanila patungkol sa atin. Sa social penetration theory po, kapag yung meron tayong taong gusto maging kaibigan intentionally, para tayong onion na may pinipeel na balat para makilala natin yung pinaka-core kung sino yung taong yon. Nagkikwento tayo, nag-share tayo ng part ng buhay natin sa taong yon upang higit na makilala tayo nung taong yon. Ganun din po sa ating Panginoon. Lumalalim ang ating relationship kay Lord kung tayo ay nagkikwento sa Kanya ng mga nangyayari sa atin, ng mga ginagawa po natin. When was the last time po na tayo ay nagkwento sa ating Panginoon ng mga problema po natin? Yung totoo, hindi lang dahil kailangan natin ng kasagutan sa ating panalangin. Kailan po ang huling pagkakataon or panahon na tayo po ay nagkwento ng ganoon sa atin pong Panginoon? Konting kwento lang. Nagsisimula po yan sa maikling kwento, then dumarami hanggang sa maging habit po natin na tayo ay magkwento sa Panginoon, kumausap sa Kanya at manalangin sa Kanya. Kung ganun po ang ginawa ng atin pong Panginoon, na siya po ay nanalangin, kumausap sa Diyos, na dinagdag niya po ang rest sa Kanya pong schedule, at nag-spend po siya ng alone time doon sa mountainside, ano naman po ang dapat nating gawin? Number 1, we should find a solitary place. Pwedeng parte po ng ating mga tahanan. Pwede pong pumunta din tayo sa mountainside kung gusto po natin ng mga adventure. Pumunta ngayon sa Pangpang View, mga ganun po. Mountainside, anywhere. Pwede rin pong sa seashore. O pwede rin po sa ating prayer room na available po 24/7. So saan po tayo pupunta? Saan po tayo maghahanap ng ating solitary place? It's up for us po. Tayo din po ang makakakita niyan. Ang importante, doon kasama natin ang ating Panginoon. Nasa prayer room ka nga, pero naglalaro ka naman ng cellphone. Nasa prayer room ka nga, pero wala naman yung heart mo doon sa presence ng Panginoon. 'Di ba? Sometimes it's not about the place, it's about your heart. So find that place na talagang mapag-isa tayo sa atin pong Panginoon. Next thing that we can do, we should get some rest away po sa mga tao. Baka kasi pag may kasama tayo, magchismisan lang po tayo, magkwentuhan po tayo ng mga nangyari sa atin pong mga trabaho, o di kaya nangyari po sa atin pong family. Maganda po na mayroon tayo na pagkikwentuhan, na-releasean ng atin pong mga problema. Pero sa usapin po na solitude, away po tayo sa mga tao. Kung paano pong nag-effort tayo na mag-spend po ng time with our friends, with our family members, with our loved ones. 'Di ba? Ganon din po sa Panginoon. Mag-exert din po tayo ng effort upang tayo po ay magkaroon ng oras sa atin pong Panginoon at humiwalay po momentarily, temporarily, sa mga tao pong nakapaligid sa atin. And third thing, dapat po natin gawin, we should tell the Lord kung ano man ang problema natin and be honest with Him. Pwede kasing yung filtered, minsan yung sabihin natin, yung mga good things lang, yung sabihin natin sa Panginoon. Pero yung with all honesty, na ito talaga, Lord, ang nararamdaman ko, naiinggit talaga ako, Lord, sa Kanya, nagagalit talaga ako, Lord, sa Kanya. With all honesty,
sabihin po natin sa atin pong Panginoon. Hindi po sa atin pong pinopost sa Facebook, hindi po sa mga sinishare nating notes sa Messenger. Sabihin po natin sa atin pong Panginoon. Hindi po tayo nagpe-perform. Hindi po natin ini-include ang ibang tao para makapagbigay sila ng comment sa atin. Kasi kapag ang usapan ay with the Lord, then it should be with the Lord. Sabihin natin sa Panginoon ang atin pong mga struggles, ang atin pong mga problema, ang atin pong mga nararamdaman. So sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon na mag-practice ng solitude, na magkaroon po ng quiet and private time with the Lord. At hindi po tayo kagaya po ng mga Pharisees na dinidisplay, na nagpe-perform ng atin po mga nararamdaman, ng ating way po ng pananalangin. I-surrender po natin sa atin pong Panginoon. The choice is ours, and we have an option. At ang ating Panginoon po, nagpakita po siya ng example, nagpakita po siya ng paraan na pwede po nating gayahin. At yun po ay ilapit ang lahat ng atin pong mga struggles sa atin po, sa paanan po ng atin pong Panginoon. This Family Sunday po, I'd like to dwell ang atin pong topic sa solitude, the importance of bringing our family in the presence of Jesus Christ. Kanina po, ang nilay down ko po na points ay para sa ating personal na dapat po nating gawin. Ngayon po, isama po natin ang atin pong family members. Kung mayroon po kayong Biblia, maaari po kayong makibukas sa akin sa Book of Judges, chapter 18. At hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa po ng salita ng atin pong Panginoon. Judges, chapter 18. Ako po ang magbabasa sa odd numbers, kayo naman po sa even numbers. Nakita na po? At sa last verse po ay sabay-sabay po nating basahin. Verse 1, "In those days, Israel had no king. And in those days, the tribe of the Danites was seeking a place of their own where they might settle, because they had not yet come into an inheritance among the tribes of Israel." Verse 2, Verse 3, "When they were near Micah's house, they recognized the voice of the young Levite. So they turned in there and asked him, 'Who brought you here? What are you doing in this place? Why are you here?'" Verse 4, "Then they said to him, 'Please inquire of God to learn whether our journey will be successful.'" Verse 6, "So the 5 men left and came to Laish, where they saw that the people were living in safety, like the Sidonians, at peace and secure. And since their land lacked nothing, they were prosperous. Also, they lived a long way from the Sidonians and had no relationship with anyone else." Verse 8, They answered, "Come on, let's attack them. We have seen the land, and it is very good. Aren't you going to do something? Don't hesitate to go there and take it over." Verse 10. Then 600 men of the Danites, armed for battle, set out from Zorah and Ishtaol. Verse 12. From there, they went on to the hill country of Ephraim and came to Micah's house. 14.
So they turned in there and went to the house of the young Levite at Micah's place and greeted him. Verse 16. The 5 men who had spied out the land went inside and took the idol, the ephod, and the household gods, while the priest and the 600 armed men stood at the entrance of the gate. Verse 18. They answered him, "Be quiet, don't say a word. Come with us and be our father and priest. Isn't it better that you serve a tribe and clan in Israel as priest rather than just one man's household?" 20. Putting their little children, their livestock, and their possessions in front of them, they turned away and left. 22. As they shouted after them, the Danites turned and said to Micah, "What's the matter with you that you called out your men to fight?" 24. The Danites answered, "Don't argue with us, or some of the men may get angry and attack you, and you and your family will lose your lives." 28, 26. Then they took what Micah had made and his priest and went on to Laish against a people at peace and secure. They attacked them with the sword and burned down their city. 28. They named it Dan after their ancestor Dan, who was born to Israel through the city used to be called Laish. 30. Sabay-sabay po tayo. They continued to use the idol Micah had made all the time the house of God was in Shiloh. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na marinig po namin ang inyo pong mga salita. Lord, kausapin niyo po ang bawat isa sa amin. Itatak niyo po sa puso namin, Panginoon, ang mga dapat po namin gawin, Lord God, habang kami ay nagpatuloy, Panginoon, na naglilingkod sa inyo. Turuan niyo kami, Panginoon. I-correct niyo kami, Panginoon. I-rebuke niyo kami, Lord God. Thank you, Jesus. This we pray. Amen. Maari na pong makaupo ang bawat isa. Ang passage po na ating binasa ay nagkikwento po ng isa pong tragic na scene na nangyari po sa mga tao. Na yung mga tao po, wala pong takot sa Panginoon. Lahat ng gusto po nilang gawin, ginagawa po ng kanilang kamay, na sa tingin po nila ay tama po ang kanilang ginagawa. Right from the very start po ng chapter 18 ng Judges, makikita po natin yung sinabi doon na wala pong hari. There is no king. In those days, Israel had no king. Wala po silang kinikilalang authority na magli-lead sa kanila ng dapat pong gawin. Kumbaga, lahat ng desisyon nila ay nakabase lang sa tingin nila kung ano ang tama. Ang standard ng kanilang tama at mali ay ang kanila pong mga sarili. Nag-resonate po ito sa sinabi po ni Rick Warren sa kanya pong book na Purpose-Driven Life. Sabi po niya, many of our troubles occur because we base our choices on unreliable authorities. At yung mga authorities daw na yun, yung culture natin, kasi ito na yung ginagawa ng mga tao. Sabi ni Rick Warren, nakabase din sa tradition. Kasi nakasanayan na namin, ito na yung ginagawa namin. Sabi din ni Rick Warren, nakabase yung kanila pong desisyon sa reason, sa logic. Tama naman eh. May proof nga eh. Ang iba naman, binabase nila ang kanila pong desisyon sa kanila pong emotion. Pakiramdam ko kasi tama siya.
sa moment na ito, nung ginawa ko siya, yun yung dapat na gawin. At sa mga tao po, sa Book of Judges, ganun po ang kanila pong ginagawa. Wala silang hari, wala silang authority, kaya lahat ng ginagawa nila ay kung ano ang tingin nila na tama. At kung babalikan po natin sa chapter 17 ng Book of Judges, makikita po natin doon ang isang character na ang pangalan po ay Micah. Siya po ay galing po sa tribe or sa clan ni Ephraim, na anak po ni Joseph. Kung familiar po kayo kay Joseph, for sure. Ang ginawa po niya sa chapter 17, mayroon po siyang binili na Levita. Kung atin pong babalikan sa history, ang mga Levite po wala silang sariling land. Kasi sila ay dinisenyo or binigyan sila ng task and ng role na mag-serve sa tent, sa tabernacle, sa temple. Kaya wala silang sariling lupa. Kung saan sila titira, ibig sabihin, meron dong tent, meron dong temple, or meron dong tabernacle na kung saan sila maglilingkod. Kaya nung siya ay nag-wonder, naghahanap ng pwedeng lugar na puntahan, isa pong opportunity para sa kanya na makilala po si Micah or si Micah, na inofferan po siya ng 10 shekels of silver sa loob ng 1 taon kung siya ay magiging priest ng kanila pong family. Binigyan din siya ng clothing allowance, ng food allowance. Para po habang siya ay nandun sa kanilang family, hindi po siya maghirap. Pero ang hindi po niya alam, or kung alam niya man, ang pagiging Levita, hindi po siya ticket para maging priest. Mayroon pong inatasan ang Panginoon para maging priest, maging high priest, maglingkod doon sa templo. Levita sila, lahat sila Levite, pero hindi lahat ay pumapasok doon sa tent of meetings, o nag-aalay sa Panginoon. Ang iba sa kanila, naglilinis, naglalaba ng mga tela na ilalagay sa tent, nagpe-prepare sila ng mga gamit. At ang Levita na ito, kabilang siya doon sa general Levites lang. Hindi siya kasama doon sa family or sa lineage ng nagiging priesthood. Nung nalaman po ng mga taga-Danites na merong Levite doon sa family ni Micah, so ninakaw nila yung gamit, yung mga idols ni Micah, yung taga-Ephraim, at kinuha nila pati po yung Levita. Tapos nagtanong sila, ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa amin? Din sumagot naman siya, kahit hindi naman niya naririnig ang boses ng Panginoon na makukonquer nyo lahat ng mapupuntahan nyo. Kaya ang ginawa po nila, sumugod po sila doon sa Laish at kanila pong kinonquer yung land na iyon. Hindi po nila alam na yung Laish po, yun ay northern part ng Sidon or ng Sidon. Kung mababasa po natin sa 2 Samuel at kilala po natin yung wicked na queen, si Queen Jezebel, siya po ay Sidonian. At part na po ng kanilang kultura na sila ay nag-worship ng mga idols. Dahil nga itong mga Danites, tingin nila tama ang lahat ng kanila pong ginagawa. At ang kanilang standard ng tama at mali ang kanila pong mga sarili. Hindi po nila napansin na nilagay po nila ang kanila pong sitwasyon na sila ay magiging vulnerable sa idolatry. Ninakaw na nga nila yung idol ni Micah, pero lalo po yung naging worse kung atin pong susundan ang atin pong kwento. At may revelation po sa verse 30 ng chapter 18 ng atin pong binasa. Na yung priest, yung fake po na priest, yung Levite na iyon, siya po ay si Jonathan, na anak po ni Gershom, na anak po ni Moses. Yung role ni Moses po, sobrang taas, yung parang kumbaga, siya ang nakakita sa Panginoon ng mukhaan. Siya yung nagsispend sa Mount Sinai ng 40 days and 40 nights para makita ang Panginoon, marinig ang boses ng Panginoon. Pero ang nangyari po sa kanya pong family, sa kanya pong apo, ay siya ding magiging dahilan kung bakit nag-spread yung idolatry sa kanila pong lugar. So aside po from kay Jesus, si Moses din po yung may kagaya-gaya
na character pagdating po sa pananalangin. Kaya niya mag-spend ng time, alone time. Mahaba na nga po yung 40 days and 40 nights, mahigit isang buwan na po yun. Pero kaya po ni Moses na mag-spend po ng walang kain-kain, nagfa-fasting, walang inom-inom, at nananalangin lang po sa atin pong Panginoon. Sa Exodus chapter 24 verse 18, sinabi po doon, "Then Moses entered the cloud as he went on top the mountain. And he stayed on the mountain 40 days and 40 nights." At sa chapter 34 verse 28 naman po, Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, yung 10 commandments. Familiar po tayo doon sa Mount Sinai. Nakausap niya ang atin pong Panginoon. At dito po natin ma-observe kung sino po si Moses. Number 1, si Moses po, he was a close friend of God. Kasi sa verse 11 po ng chapter 33, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Ang ganda po ng relationship na mayroon po si Moses with the Lord. Pero, he had a little time with his family. Sa Exodus chapter 18 po, verse 17, nung after po nilang maka-exit na po sa Egypt, sinalubong po sila ni Jethro. Si Jethro po ay ang kanyang father-in-law at bit-bit-bit-bit niya po si Sipporah, si Gershom at si Eliezer, ang kanya pong anak. So ibig sabihin, all throughout, nung time na may ginagawang miracle ang Panginoon, nagpe-perform ng signs and wonders ang Diyos sa pamamagitan ni Moses doon sa Egypt, hindi niya po kasama ang kanyang mga anak. Very busy po si Moses. Wala pong sinabi ang Biblia kung ano ang dahilan kung bakit hindi niya po siya nakasama. Pero sa chapter 4 po kasi ng Exodus, makikita natin na muntik na pong mamatay si Moses nung time na yon. At may ginawa po si Sipporah para siya ay mabuhay. Siguro, napag-usapan nila mag-asawa na para safe kayo, doon na lang muna kayo sa tatay natin. Di ba? Minsan, nagiging ganyan naman po talaga sa relationship ng family, na iniiwan muna yung mga anak sa mga lolo, sa mga lola, tapos gagawa lang ako ng ganitong bagay habang ako ay busy pa, parang ganoon po. So, si Moses po, meron po siyang little time with his family kahit na siya ay very close friend ni God. Pwede po yung mangyari. At nangyari nga po kala Moses. Second thing po, na kung sino si Moses, Moses was used by God to perform awesome deeds. Sa Deuteronomy chapter 34 verse 12 po, sinabi doon, "For no one has ever shown the mighty power or performed the awesome deeds that Moses did in the sight of all Israel." Wala pong nakapantay sa kung ano yung signs and wonders na ginawa po ni Moses, na ginawa ni Lord through Moses. Kasi nahati yung Red Sea, yung 10 plagues, sobrang daming miracle, nagkaroon ng tubig doon sa bato, nag-umulan ng mana, sobrang wonderful, miraculous ang nangyari kay Moses. Pero ang truth po, his sons were not appointed with priestly duties. Lungkot po. Kasi lineage siya yun pero wala pong nakuha sa kanya. Kasi sa Exodus chapter 28, ang binigyan po ng chance na maging priest ay yung family ni Aaron, na kapatid po ni Moses. So ang role po ng mga anak ni Moses, sila ay general Levite lang. Taga-prepare ng mga kurtina, taga-dala ng mga kandila, yung Ark of the Covenant, yun po yung kanilang role. So hindi po sila nabigyan ng chance na mabigyan ng priestly duties. And then third thing po about Moses is that Moses was accompanied by God all the days of his life. Sinabi po yun sa Joshua chapter 1 verse 5 na nung kausap na ni Lord si Joshua, sabi niya, "As I was with Moses, so I will be with you." Kung paano sinamahan ko si Moses, sasamahan din kita. Pero, ang nakakalungkot po,
one of his grandsons, na si Jonathan nga po, drifted away into idolatry. Yun po yung binasa natin kanina. And dahil sa kanya, through him, dahil sa kanyang ginawa, na nagpanggap siya as priest, na inappoint siya ng tao na maging priest, yung tribe po ng Dan, sila po ang nag-create ng system ng idol worship na nag-last po for generations. So si Moses, ganda ang kanyang ministry, pero yung kanyang apo, kanyang family, meron naman pong ginawang hindi maganda. Merong mga kalokohan. So ano naman po siya para sa atin? Ano naman po ang dapat nating gawin sa panahon natin ngayon? In reflection po sa theme po natin na solitude. Number 1 po, hayaan po natin ang ating family members na kilalanin din po si Jesus as our friend. Kasi hindi lahat po ay friend ni Jesus. Kapag hindi po nila tinanggap si Lord as a kanilang personal Lord and Savior, enemy po sila ni Jesus. So let us help our family know who Jesus is and let them know na pwede rin nilang maging friend si Jesus. Hindi lang tayo sa ating family ang nagsisimba. Hindi lang dapat tayo ang sa family natin ang mayroong relationship kay Lord. Hindi lang limited sa atin si Lord. Let the members of our family get to know who Jesus is. Pangalawa, let our family witness God's power and allow them to be used as well. Hindi pwedeng tayo lang po ang nasa ministry. Dapat desire ng puso natin, every member of our family, kilala, nararanasan, at nagpapagamit sa Panginoon. Hindi sapat na kasama lang po natin sila dito sa church. Kasi di ba inisip natin, kung kayo po ay nanay at tatay, ang role natin ay ma-provide ang kanila pong pangangailangan, mapaaral sila, maipagtapos sila. Pero hindi po yun doon nagtatapos. Kasi sinabi ko po kanina, mayroon tayong 5 aspect. At kasama po dito yung spiritual life natin. So ipakilala din po natin sila kay Lord. At sila din mag-decide na maglingkod kay Lord. Hindi lang po tayo ang dapat na sumusunod kay Lord. Dapat maging desire natin na every member of our family kilala at naglilingkod sa atin pong Panginoon. Third thing na dapat po natin gawin, let our family experience God's presence all the days of their life. Kung paano naranasan ni Moses ang presensya ng Panginoon all the days of his life, at tayo din dinideclare natin na all the days of our life mararanasan natin ang presence ng Panginoon. Ganon din po sa ating family members. Walang maiiwan. Tiyain din po natin sila na mag-solitude. Kung kilala na nila ang Panginoon, kung naglilingkod na sila sa Panginoon, tulungan po natin sila na magkaroon din po ng time with the Lord for a solitude. Challenge po para sa akin din, para sa ating lahat, yung word ni Lord. Kasi kung titingnan po natin ang ating family members, hindi naman talaga lahat pa eh. 'Di ba? Pero ang salita po ng Panginoon, sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Ito yung goal natin, ito ang desire ng puso natin. Sasamahan po tayo ng atin pong Panginoon. Mahirap man po, mahihirapan man po tayo, pero sa biyaya po ng ating pong Panginoon, makakaya po natin ito. So, tandaan po natin, ibigay lang po natin sa ating Panginoon. Yung kahirapan natin, yung pagod na tayo, kung tayo ay nahihirapan, kung tayo ay physically drained, ibigay po natin sa atin pong Panginoon. Lapit lang tayo sa Kanya. And let's add po yung training na to, yung solitude na ito, sa atin pong schedule. I-add po natin sa ating schedule na magkaroon po tayo ng alone time with God. At huwag po nating hayaan na yung Word of God ngayong umaga ay itsapera lang po. Kundi meron po tayong gagawin sa atin pong pag-uwi. Sabi po sa Psalm 139 verses 23 to 24, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting."
Pa-search po natin ang ating pong puso sa ating Panginoon. Tayaan po natin na siya ang mag-lead sa atin habang pinapractice po natin yung alone time natin at yung solitude natin together with the presence of the Lord. Yan po ang salita ni Lord sa atin po ngayong umaga. Magandang umaga po ulit sa bawat isa.